Guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Korachay, all about food. For today's video, gagawa po tayo ng masarap na ulam today. At pinangalanan ko po ito ng ala pinangat steam fish with gulay. Ito po ang ating pangunahing kakailanganin para sa ating pagluluto. Meron po tayong kalamansi, dalawang siling green, yung haba po. Tapos may dalawa po tayong sibuyas, medyo malaking sibuyas at 3 kamatis. Meron din po tayong dahon ng kinchay at dahon ng sibuyas. Meron din po tayong talbos na kinuha sa kapitbahay. Tapos meron din po tayong sayote. Ito po yung mga available na gulay para sa ating lulutuin. At ito po yung mga available na nakuha ko lamang po sa aming rep. Tapos meron po tayong kalabasa na ginayat-gayat ko na guys. Tapos meron din po tayong yung pinakakatawan ng meron po tayong katawan ng broccoli. Ayan, wala po tayong broccoli talaga. Kaya huwag po natin itatapon yung pinakakatawan niyan. At yan po ay ating mapapakinabangan at maluluto. At meron din po tayong dalawang, tawag po sa amin nito ay bilong-bilong. Napakasariwa niya guys at masarap po itong pangat. Ayan, may dalawa po tayong dalawang isdang bilong-bilong. Syempre guys, meron tayong asin at paminta. Dito guys, hindi po tayo gagamit na kahit na anong seasoning dahil tayo ay i-steamin natin yan guys. Hindi po natin yan pakukuluan sa sabaw. Ang lasa niyan ay manggagaling mismo sa kanilang katas. Kaya hindi na po natin sila kailangang lagyan ng mga seasoning. At alam nyo ba guys na ang seasoning ay nakakasira sa ating kalusugan. Pwede naman din po tayong maglagay kaya lang hindi po dapat marami. Dahil po yan ay nakakasira sa ating kidney. So ayan guys, atin na pong simulan kung paano natin siya lulutuin. Yan ay dadaanin natin sa pag-i-steam. Ayan guys, atin na pong simulan ang ating pagluluto ng ating uulamin today. Ayan, meron po akong hindi nagayat. Ito po yung dahon ng sibuyas at dahon ng kinchay. Tapos meron po tayong 3 kamatis na ating gagayatin para ilagay natin po ito pang topping sa ilalim. Tapos meron din po tayong 7 kalamansi. Ayan, pipigain natin po ito. Tapos may din po tayong 2 siling haba. Ayan, hindi na po natin to gagayatan dahil ito ay umaanghang pag nagayat natin. So ayan, gagayatin natin muna yung kamatis. Ito guys. Ayan, hiwain po muna natin itong kamatis. Sa malalaki, depende na po sa inyo kung gaano kalalaki ang paghiwa sa kamatis. Sa akin po yung medyo malalaki. Ayan. Ilalagay natin siya sa pinakailalim, ang toppings. Ayan, lalagay po natin yung kamatis sa ilalim. Ganito lamang po, simpleng-simple. Tapos magtitira po tayo ng isa pang ibabaw naman. So, ito naman po yung sibuyas na nagayat ko na. Ilalagay natin din po sa ilalim yung sibuyas. Tapos magtitira din po tayo ng pang ibabaw. Ayan, 2 sibuyas po yung nagamit ko dito. Tapos, ilalagay natin tong kalabasa sa ilalim. Kasi yung kalabasa guys, medyo matagal maluto, kaya ilalagay natin to sa ilalim. Ayan. Ito ay, hindi natin lalagyan ng sabaw. Yung pinakakatas nila ang magiging lasa niyan. At ilalagay lang po natin dyan ay yung asin. So, ayan, lalagay natin lahat yung kalabasa sa ilalim kasi ito po ay mahirap maluto. Kaya, sa ilalim natin to ilalagay lahat. Alam nyo po, double purpose tong luto na to. Kaya po maraming kalabasa para maipakain ko sa 2 anak ko. Alam nyo na, yung 4 ang paa. Ayan, tapos lalagyan din muna natin ng sayote. Alam nyo po guys, 2 isda lang ang nakalagay dito pero maraming gulay. Ayan. Gustong gusto ng mga anak ko to kasi
bawal din po sa kanila yung maraming mantika at hindi po pwedeng lagi po kaming prito ng prito dahil nagkakaroon po kami ng diferensya sa atay. Ayan. Nagkakaroon ng mantika ang aming atay. Kaya iwas-iwas lang po muna kami sa mga paprito-prito. Ngayon din, next, lagay natin po ito sa ilalim din po. Sa ilalim. Ito po yung pinakakatawan ng ng ayan po yung tinatawag ng broccoli, guys. Medyo sinasalansan ko po ng mabuti yung mga gulay na ating lulutuin. At yan po ay matagal maluto kaya nilalagay natin siya sa ilalim. Lagay na po natin tong tatlong gulay. Kalabasa, sayote, at yung broccoli. Ayan, nalagay po natin tong broccoli. Ayan, yung pinakakatawan po ito guys, huwag natin siya itatapon kasi malaki din po yung pakinabang niyan. So ayan guys, nalagay na natin po yan. Ngayon, ang ilalagay naman po natin ay yung isda. Yung dalawang isda. Ayan, pag ano-anuhin lang po natin sila, pag sunod-sunod din lang natin. Yung dalawang isda na, tawag sa amin na ito ay bilong-bilong. Sa inyo po ba, anong tawag sa inyo yan? Ayan, dalawa lang po yan pero napakaraming gulay. So ayan, nalagay na natin yung dalawang isda na bilong-bilong. Nilagyan ko po ito ng asin para pag in-steam, mas malasa yung isda. So ayan, nalagay na po natin. And then, next natin ay, lagyan natin siya ng asin. Asin. Lagyan natin siya ng asin. Ito po yung sa pinakailalim, lagay natin ng asin. Ayan. And then, hihiwain natin ang ito, yung kalamansi guys. Hiwain natin yung kalamansi dahil hindi pa natin ito nahihiwa. Ayan, nahiwa natin. Bali pitong kalamansi po yung ginamit ko. Hindi po tayo gagamit ng kahit na anong mga may gawa sa yung sa mga maraming seasoning. Ito, mga natural lamang po ito. So, ayan guys, nahiwa natin yung kalamansi. Then, ilalagay natin yung talbos. Ayan, yung talbos guys, napakasustansya guys ng talbos. Alam niyo po ba maganda to sa ating kalusugan, lalo na kung mababa ang ating mga hemoglobin. Ayan, nakakatulong po ito sa ating hemoglobin. Kung kulang tayo sa tulog, kain lamang po kayo ng talbos. Ayan. Ayan, kung may tatanong nyo bakit ang dami, kasi pinapapak namin to guys. Pinapapak ng anak ko tong mga gulay na to. At kahit na anong dami ng gulay na yan, uubusin talaga nila yan. Basta hindi ginagamitan ng mantika. Ayan, nalagay na natin guys. Pag naluto naman yan guys, kukunti rin yan. Ayan, then lalagay natin yung isang kamatis na tinira natin, ilalagay natin sa ibabaw yan. Para combine yung lasa, meron lasa sa ibabaw, meron lasa sa ilalim. Pero ang pinakamahalaga guys, yung nasa ilalim. Kasi yun yung nagbibigay lasa ng ating iistimin, paakyat. Ayan guys. Kalat lang natin sa ibabaw, tapos lagay natin tong ceiling green sa ibabaw. Ayan, nalagyan natin. Tapos, ilagay natin tong kalamansi guys sa paligid. Pigain natin. Kung meron po kayong salaan, gamit kayo ng salaan. Ako meron naman, kaya lang mas gusto kong ginaganito. Para alam ko kung nalalagay lahat yung katas. Ayan. Kalat lang po natin yung pinakakatas ng kalamansi. Pwede rin naman yung lemon guys, pero ako mas gusto ko kalamansi. Parang mas gustong-gusto ko yung lasa ng kalamansi. Ayan. Kalat lang po natin sa paligid ng ating pinagsunod-sunod at pinagsalansan na mga gulay guys. Tandaan nyo guys, kung ano yung mga nilagay kong gulay. Ayan, napaka-healthy na ito guys. Ayan, napaka-healthy niyan guys. Walang ibang gamit ng mga seasoning yan. Kundi ang gagamitin lang natin dyan yung mga natural na pampalasa. Ayan, lalo na guys, kung lalagyan natin siya ng kinchay at dahon ng sibuyas, napakasarap niyan guys. Hindi na natin yan pahihindian sa pagkain niya, napakasarap. Healthy. Ayan guys, nalagay na natin lahat at medyo taktakin natin dahil yung katas niyan sayang. Ayan. Tapos yung pinaka niyan, ilagay din natin. Sayang talaga guys. Lahat importante, yung nabibili natin, huwag masasayang. Tapos guys, yan, siguradong magugustuhan niya ng inyong mga anak. Ayan, masarap yan guys. Hindi na natin nilalagyan ng mga kahit na anong seasoning na yan na nakakasira sa ating katawan. Ayan guys, medyo ayan. Tapos hiwain natin tong sibuyas. Yung dahon ng sibuyas, ilalagay natin yan sa ibabaw. Dapat nga yan guys, meron din sa ilalim. Nalimutan ko lang guys. Pagka kayo ang gagawa, lagyan nyo rin sa ilalim. Ayan, lagay natin yan sa yung dahon ng sibuyas sa ibabaw. Masarap din yan guys. Ayan, dahon ng sibuyas and then dahon ng kinchay. Pwede rin celery guys. Ako kinchay. Pwede rin dahon ng celery. Kasi ito guys, nagdadagdag pampalasa sa ating niluluto. Try nyo guys. Kahit wala kayong pampalasa, lagyan nyo lang yan ng ganyan. Ng kinchay, masarap. Kahit di na kayo maglagay ng seasoning, masarap. Malinamnam. At medyo manamis-namis. Tapos lagyan din natin ng
dinurog na paminta guys. Ayan, dapat sa ilalim. Lagyan nyo rin ng dinurog na paminta sa ilalim para mas masarap. Ayan lamang po yung mga ating kakailanganin sa ating pinangat at in-steam na ating isdang bilong-bilong na napakaraming gulay. Lagyan din natin ng konting asin sa ibabaw para pantay yung lasa at alat niya. Pag kinulang, pwede naman din tayong gumamit ng patis. Sausaw lang natin sa patis, napakasarap na yan. Huwag lang kayo gagamit ng mga seasoning. Ayan guys, ito lamang po. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan, napag-arrange na natin yung mga gulay na yan. Ngayon, magpapakulo tayo ng tubig. I-steamin natin siya guys. Ito guys, pakuluan natin yan bago natin ilagay yung ating mga gulay. Pero pwede na rin po natin yan ilagay para sakto pagka kumukulo, nandiyan na siya. Buksan natin syempre yung kalan. Ayan, pwede ko na rin yan ilagay yung ating in-arrange na gulay at isda. So ayan guys, pwede na rin natin yan ilagay yung aking in-arrange na pagsunod-sunod yung mga gulay natin. Kailangan guys, yung gulay na ilalagay natin ay yung madadaling maluto, na maluluto agad sa ating in-steam. At depende na rin guys sa inyo kung ano yung mga gulay na gusto niyo. Pwede rin po yung pwede rin dyan guys gamitan ng kamyas. Mas masarap yung guys yung kamyas, mas malasa. Ayan. Ayan, nilagay ko na siya guys. At pwede na rin po natin siyang takpan. Mga 20 minutes, balikan natin yan. 20 minutes, pagkulo niyan guys, sabay na rin siyang maluluto. Yung mga gulay sa ilalim. At yung mga nasa ibabaw naman yan ay mas madali lang naman siyang maluto. Ayan, balikan natin siya mga 20 minutes. Check natin guys, naririnig nyo guys. Kumukulo na siya guys. Ayan, kumukulo na siya. Nag-start na siyang kumukulo. At mamaya, check natin. Huwag muna natin siyang bubuksan. Para yung pinaka-steam niya at yung pinaka-init niya, nainitan yung ating i-steamin. So, ayan. Mga 20 minutes, balikan natin yan. Kaya guys, check na natin. May 20 minutes na po natin siyang ini-steam. Tingnan natin guys kung naluto. Ayan, tingnan nyo guys, ang ganda. Tingnan nyo po yung pinakakatas niya. Ayan, sarili nilang katas yan. Kaya hindi na natin siya kailangan lagyan pa ng mga kahit na anong seasoning para lumasa sila. Ayan, tingnan nyo yung pinakakatas niya. At yung isda, naluto na guys. Ayan, yung gulay. Ayan. Medyo malutong lang siya. Pero yung kalabasa malambot na. Ayan, pwede na yan guys. At pwede na natin siyang patayin. Ayan, thank you for watching guys. Sa uulitin na ating video na ating kay Kurachay All About Food. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike, pakilike naman po at pakishare ang aking video. Ayan guys, thank you so much. Thank you for watching. Bye bye.